Magandang hapon, George. Magandang hapon, Zandro. Magandang hapon sa ating mga kababayan. Narito po ang ilang mga ulat sa Balitang Kalakalan. Siniguro ng Department of Trade and Industry at ng Department of Finance ang pagpapatupad ng Income Tax Holiday o ITH para makahikayat pa ng mas maraming mga foreign investors. Sa isinagawang draft ng Regionalizing Bill Incentives, sinabi ni Trade Secretary Gregory Domingo na mananatili pa rin ang ITH bilang incentive sa mga investors na kasapi ng Board of Investment o BOI sa Pilipinas. Itinataguyod ngayon ng ahensya na magkaroon ng maayos na incentive system sa business sector. Nakasaad naman sa draft ng bill ang Tax Expenditure Fund o TEF upang makapagbigay ng subsidy sa import requirements ng ibang ahensya. Sa ibang balita, nilagdaan na ni Quezon City Mayor Herbert Bautista ang ordinansa na nagtatatag ng QC Tripartite Industrial Peace Council. Layunin nito na mapanatili ng industrial peace o ang industrial peace sa syudad. Magiging kasapi ng itinalagang konseho ang lahat ng mga nasa business at labor sector sa lungsod ng Quezon. Maglalaan naman ng ₱250,000 ang QC bilang pondo ng QC Tripartite Industrial Peace Council. Samantala, susunod po sa ating mga balita, inihayag ng Asian Development Bank na nananatiling malakas ang banking industry sa bansa. Ayon na rin sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ito umano'y magpapatunay na hindi totoo ang mga paratang ng ibang mga sektor na mahina ang ating banking system. Sa katunayan, ayon na rin sa BSP, ay nananatiling nasa mababa sa 2.2% ang non-performing loans o utang ng mga bangko sa ibang bansa kumpara sa mga bansang Indonesia, Thailand, Malaysia at Singapore. Magandang indikasyon umano ito dahil maganda nga ang pamamalakad ng mga bangko dito sa atin at dahil na rin sa mga reformang ipinapatupad ng pamahalaan.